Bulok yan, oh. First spot. Hi, Musi. So that's basil, and then may parsley, and then may oregano nga yung una, and then coriander. Yeah. So, parang makeshift Italian seasoning. Okay. So, ano bang menu natin ngayon? So, ang menu natin is creamy sausage pasta. Longganisa. Longganisa pala. Creamy longganisa pasta. Okay, chef. Ano yung mga ingredients for your creamy sausage pasta? Okay. Makinig ang lahat. So, etong cheese, nakuha ko lang sa Marriott. Cheddar. This is cheddar cheese na grind. And then, meron tayong... So, yan yung totoong cheese, hindi yung artificial. Oo, ate. Yes. Kasi ito yung pang charcuterie ito kagabi. Oh, my God. Tapos talagang ginahati na kami. Tapos may parmesan ako dito pang topping mamaya. Blue cheese yung isa. Hindi, nabahiran lang. Bahira. Tapos ito is tomatoes. Tomato na actual. Actual tomatoes na naging puree. Yeah. Pero Tomato ano, paste pala. Oo. ano yun, pang-add na lang yun ng Okay. later. Tapos ito is Ilocos? Ilocos ang ganisa na Ilocos yung empanada. skin. Wala siyang skin kasi gusto natin brown siya. And then fresh parsley. Partially. Parsley for later. Parsley. And then Ano yung pasta? All-purpose. all-purpose cream, any kind naman. Isang carton. Then, ito And yung then, yung pasta is yung rigatoni. rigatoni. Para kasi, like, ang idea is, sobrang laki ng pasta. Mag-stick yung meat sa loob ng pasta. Ooh. Love it. Pero sana mag-stick. Yeah. So, ayun. Ba't mo memorize yung aming setup? Siyempre, ako yung organizer. Yeah. Tingin mo kung hindi. Magkaiba. Magkaibang. Pickleball and tennis rules. Sa bagay, walang kitchen yan, no? Nakamalit lang yung ano. Tsaka pwede mag... Ayun na. Ay! Kilala niyo si Chef Tini? Kilala ko lang. Parang narinig. Kilala ko lang siya. Inigarden. Sabi nila, like, dapat daw yung salt ng pasta. Ganon. Like, Like, sobrang sea salt, alat. diba? Oo. Longganisa. Ay! Sarap! Mura lang yan, no? Yeah. Parang, 109. Yummy. parang mag-i-stock ako. Pinila agad? Sorry. As in sakol? Harap-harapan. Hindi. Harap-harapan. Oh my God! Harap-harapan talaga. Right Kaya after parang that. Hello! So, it's actually nighttime na. I think mga around 11 p.m. And kakatapos ko lang maligo. Sorry sa mess sa likod, pero yun yung gagawin natin tonight. Ito yung pinaka-hate kong gawin talaga. Bukod sa pagtutupi ng damit is putting away the laundry. So, naisip ko para hindi masyadong boring, nakikipagdaldalan na lang kung habang ginagawa. So, this is gonna be a lot of pregnancy talk. Kasi honestly, wala din naman ako masyadong makausap about pregnancy kasi wala din akong friend na at the same stage of life, wow, as mine. Actually,
wala pa akong friend na ngayon, pregnant. Ako pa lang din. Let's address the elephant in the room. Grabe yung hingal ko, girl. Parang onting galaw pa lang, hingal na ako. Yesterday was my OB appointment. 32 weeks, ayan. So, tinanong ko kay Doc, normal bang yung shortness of breath? Kasi, lahat talaga na-overthink ko. Kung normal lang siya. Alam ko yung, hinihingal. Pero minsan kasi hirap talaga akong huminga. So, sabi niya, normal naman. So, papaniwalaan ko siya na normal. Okay, kaka-rewatch ko lang yung mga film ko. Nakakatawa talagang grabe yung hingal ko. Rinig na rinig sa mic. Na-emphasize lalo. Parang na-realize ko, I kind of underestimated yung hirap ng pagbubuntis. Like, alam ko naman before na mahirap talaga. Pero, experiencing it firsthand, grabe parang kudos sa mga buntis. Especially single moms kasi, honestly, di ko alam kung paano ko gagawin without my husband. Parang, ang laking help. Alam mo yung mga bagay na hindi mo magawa, siya yung gagawa for you. And, ako kasi, admittedly, parang meron akong, hindi ko alam anong tawag doon, pero parang, hirap ako mag-delegate ng task or ipagawa sa iba or magpa-help. Parang, it's one of the biggest struggles na palagi kong problema, yung mag-seek ng help. Pero this time, di ko na talaga kinaya. Lagi ako nagpapa-help. I don't know if it's ego or what, kung ba't di ako nagpapa-help masyado. Pero, yun, it's a need na kasi eh. Pero ang hirap talaga kasi masakit lahat. Parang, kahapon we played Uno. Naglaro kaming magpipinsan ng Uno. And, naging dyan sit ako sa floor. Feeling, feeling hindi buntis. Kasi akala ko, kaya ko naman. Kasi nga, tinatry ko maging physically active. Like, hindi naman ako nakakapag-exercise. Which isa pa yan. Mamaya, next na lang. Ayun, so physically active by means of parang household chores. Naglilinis pa din ako ng house. Kasi, thankfully, hindi naman ako high-risk pregnancy. So, tinitake advantage ko na lang yun na may exercise ako through cleaning. Kasi nakakapagod din naman eh. And, ayan, kagaya nito, may lakad-lakad ng konti, ganun. Kaya ko yung Indian seat. Kasi hindi ko man naisip na mahirap pala siya sa buntis. So, after nun, sobrang sakit ng katawan ko. Parang legs ko, hindi na ako makatayo. Tapos hanggang kinabukasan ko siya ininda or tiniis, ganun. So, ayan. Mas nararamdaman ko na actually yung mga pregnancy symptoms ngayong 7 or 8 months. Hindi ko alam kasi mag-measure ng pregnancy by months eh. I only refer to weeks. Mahirap siya. So, 32 weeks. Ayan. 31 weeks. 32 weeks. Mahirap siya. Medyo nakaka-frustrate din kasi ako parang struggle kong mag-relax. Parang gusto ko palaging may ginagawa. Parang hirap na hirap akong humiga lang, mag-cellphone, ganun. Ang bagal kong kumilos ngayon, like triple bagal, including pagligo. Pagligo is a chore. I consider it a chore. Ang hirap maligo ngayon. Ayun, so tiis for our baby boy. Ang lakas pa ng loob ko, no, na hindi cancel yung subscription ko sa gym. Or pa-freeze, ganyan. Kasi may option naman eh. Pero mag-abide ka lang ng maintenance fee, ganyan. Kasi hanggang 3 months, nag-gym pa din. Actually, 5 months. Ay, hindi ko na maalala. Basta 3 to 5 months. Nag-gym pa din ako. Pero, habang lumalaki yung tiyan ko, parang, ang hirap pala. So, di ko alam paano kinakaya ng mga fitness moms. Ang laki-laki na ng tiyan nila. Nakakapag-gym pa sila. So, part of me, medyo naiinggit. Pero I understand. Probably, ito na lang iniisip ko ha. May katulong siguro sila sa bahay kasi na-occupy yung oras ko sa paglinis ng bahay, pag-maintain ng bahay. Kahit may help na ako ha, from my husband.
So, imbes na pupunta pa ako sa gym, ayun, ipapahinga ka na lang. Or, what I've been trying to do is, do yung pelvic floor exercises. So, strengthening or ano. So, ayun, lahat ng ni-research ko, gagawin ko, ha. It doesn't hurt to try. Alam ko yung dates. Kasi may nabasa ko, if you start to eat 6 dates a day, parang starting 34 to 35 weeks, parang nakaka-help siya para soften yung cervix for easier delivery. So, try ko din yun, kahit hindi tayo 100% sure, wala namang masama eh. Try ko din yung raspberry tea, soften din ng cervix yun, as well as pineapple. Also, try ko din yung perineal massage. Aminin ko na, takot ako panganak. Yung mismong pag-ire, or sana wag CS, ganyan. Natatakot ako. Gustong-gusto kong magka-baby. Kasi nakakatakot, may new life kang bubuhayin. So, everyday ka mag-worry kung paano mo siya makikip alive, ganun. Takot ako umire. Pero, ayun, inisip ko na lang yung after, and yun nga, tama sila, parang ay parang i-condition mo na lang yung mind mo. So, as early as now, or even ilang months ago pa, ino-condition ko na yung utak ko na I can do it, ganyan-ganyan. I-recommend ako during pregnancy, kung isa lang, this maternity pillow, like, sobrang nakatulong siya kasi ever since becoming pregnant, naging acidic ako, laging heartburn, ganun. So, sobrang nice nito, talaga, as in, hindi ko ma-imagine magbuntis ng wala to. Ganun siya sa akin, ka-helpful. Kasi, hindi ako makatulog ng wala to. Kasi nag-acid talaga ako, and sobrang comfy niya. I promised myself na parang kahit buntis ako, I will try na mag-ayos, kanyan, magpaganda. Na-achieve ko naman siya hanggang month 5 or month 6. Pero girl, after lumaki yung tiyan ko ng ganito, ang hirap pala, like, nagigets ko na bakit dress na lang sila, ganyan. Ako nung una, ayoko, sabi ko, ay hindi, gusto ko naka-outfit pa din, like, ang goal ko kasi ay itago ang tiyan ko kasi takot ako sa evil eye, and nako-conscious ako sa mga looks ng ibang tao, na nako-conscious ako parang pag mapapadaan ako, nakatitig sila kasi just because buntis ka, gano'n. Nakaka-conscious. So, ang goal ko talaga before is itago yung baby bump as much as I can, pero there's no way na magiging comfy ako, na hindi ako mag-a-acid, nang hindi nagsusuot ng maluluwag, and obviously bakat na bakat yung baby bump na damit. So, ayun ang aking nagpa-humble sa akin. So, bawi na lang tayo paglabas ni baby. But for now, rest as much as I can. Na-achieve naman, thankfully. So, ang kailangan ko na lang aralin is learn how to relax without feeling guilty.